Hi guys, it's Yan Castro, and in today's video, kung nabasa nyo na ang title, tungkol siya sa PCOS and paano ko napabilis makabuo. Hindi ko alam kung weird yung term or paano ako nakapag-conceive agad yon. So, ang dami kasing may alam pala na meron akong PCOS. Ang PCOS po is yung polycystic syndrome na yung egg cells ng babae is hindi nag-ovulate ng maayos. Hindi siya talaga sumasakto sa pag-ovulate. Sa mga hindi nakakaalam, pwede nyo na lang siyang i-search sa Google para may idea din kayo. So, ayun, kwento ko na lang kasi ang daming nag-message sa akin nung nalaman nila na nabuntis ako. Ang daming nag-PM sa akin kung may ginawa ba daw ako or kung meron ba daw akong tinake or meron ba daw ako tinanong pa yung doctor ko, ganyan. So, kwento ko na lang para mas may idea or may matulungan ako sa mga hindi pa nagkakaanak or hindi pa nabibiyayaan ng anak. So, yun guys. Please, so, nagsulat ako ng mga notes para wala akong makaligtaan. So, una kasi, nagkaroon ako ng PCOS since 4th year high school. Ang aking menstruation that time is hindi talaga regular. Minsan guys, 2 months wala akong mens or hindi talaga siya dadating. Basta 2 months. Minsan 2 months. Imagine 2 months. Then high school pa lang ako noon. So, nag-decide yung mama ko na pa-check up ako sa OB ko. Sa Pampanga pa yon. And then yun nga, nalaman, I have PCOS. Kaya, since nung nag-high school, may tinitake na ako na hindi ko na maalala kung ano yun. Pasensya na. Pero, parang pamparegular ng menstruation. Tapos meron, ang kabilin-bilitan ng doctor ko noon is mag-diet. Payat pa ako noon. Payat ako noon. Para mga around, ilang pounds pa ako noon? Mga siguro 110. Imagine guys ha, ang alam ko sa PCOS yung mga medyo matataba. Pero may mga payat din na dinadapuan ng PCOS. So yun guys, since then, meron akong PCOS hanggang sa nag-college ako, nag-graduate ako, and hanggang sa, ayun nga, hanggang sa kinasal ako, alam ko may PCOS ako. And lagi kong pinag-pray nun guys, na sana hindi ako mahirapan manganak once kinasal ako. Kasi ang trabaho ng husband ko is paalis-alis. So, lagi kong pinagpipray na Lord, sana po, wag akong mahirapan mag-conceive ng baby. Yun naman ang dininig ng Diyos. Hindi ako nahirapan talaga. So, yun, fast forward na tayo. Kailan ba yun? Siguro 2 years before, or 1 year before ako ma-engage, nag-diet ako. Nag-diet, as in, tinanggal ko yung mga sweets. Mahilig kasi ako sa sweets. Milk tea number 1. Mga 1 month ako hindi nag-milk tea. At, yun, nag-lose talaga ako from 135 pounds. And 5'3" yung height ko 135 pounds down to 108. Ganun yung pinayat ko talaga nun. Yung pinakapayat ko is 108. So, napansin ko nung nag-lose ako ng weight, nag-regular yung aking menstruation. Nag-regular talaga siya. Wala ako naging problema. So, yun, hindi ko naging problema ang mens ko. Naging monthly na siya and 28 days cycle na din ako. So, ayun. Yun lang ginawa ko, guys. Nagpapayat talaga. Number 1 kasi talaga is magpapayat. Kung gusto mo talaga na parang malabanan yung PCOS, is mag-lose ka ng weight. Actually, guys, hindi naman ako mataba. Or parang naging chubby pa ako doon. Basta 5'3" yung height ko, 135 pounds. So, hindi naman siya mataba at all. Parang naging medyo chubby-chubby lang ako noon. Kung mapapanood yung mga past vlogs ko, makikita nyo na ang chubby-chubby ng mukha ko. Parang ngayon, kaso ngayon, buntis na ako. 30 weeks pregnant na ako ngayon. So, yun yung ginawa ko. And then, guys,
mga tinake ko, kasi na may nagtanong kung may tinake ako na supplements ba before ako magbuntis. Ang tinitake ko, alam ko before ako magbuntis guys, is vitamin C, vitamin E, yun lang, vitamin C and vitamin E, kasi nakakaano yun ng immune system, 'di ba guys? So, yun lang iniinom ko, yun lang mga ininom ko before ako ma-pregnant. And then, siguro guys, yung number one din siguro is enjoy nyo lang. Enjoy nyo lang ng partner nyo yung ginagawa nyo. Wag kayong masyadong mag-focus sa sana makaano ko, sana makabuo ko, ganun. Ay, wag kayong mag-isip ng mga ganun. Kasi parang mape-pressure kayo lalo. Once laging yun yung iniisip nyo. Pero hindi ko naman masisisi din, lalo na sa mga long term na silang mag-asawa, din wala pa silang anak. Pero, ano lang kayo, pray and enjoy nyo lang yung process ng paggawa, and kung ibibigay ni Lord yon, alam ko balang araw is bibigay niya talaga. And guys, mag-consult kayo sa OB kung gusto nyong meron kayong knowledge, para magkaroon din kayo ng knowledge, para maturuan din siguro kayo nung OB kung paano, kung meron ba siyang maibibigay na vitamins, and kasi madaming factors guys kung bakit hindi agad makabuo ang mag-asawa. Siguro, number one na din, halos kasi is PCOS, pero meron din minsan problema ang lalaki, or minsan mga babaeng may problema. 'Di ba minsan ang sperm count ng lalaki is mababa, so factor din yun. Kaya, consult din kayo sa OB-GYN ninyo kung sino yung mas may problema sa inyo ng asawa nyo. Kasi, once nag-plan kayo na magka-baby, hindi lang naman ikaw ang gagawa, diba? Kayong dalawa ng partner mo. So, dapat kung magpa-check up ka, magpa-check up din yung husband ninyo. So, next naman, kukwento ko sa inyo paano ko nalaman na pregnant na ako. So, yun, June kasi kinasal ako. And then, July, nalaman ko na pregnant na ako. Ganun kabilis guys, yung blessing na binigay sa amin ni Lord. Sobrang blessing yon. Alam niyo guys, before ko nalaman na pregnant ako, expect ko na mahihirapan ako, na mag-conceive. Kasi since high school, sabi ko sa inyo, PCOS na ako. So, expect ko na, sinasabi ko na sa husband ko na gusto kong mag-consult sa fertility doctor. Kasi alam ko na hindi ako mabilis mabubuntis. Kasi nga guys, PCOS patient ako since high school. So, parang nawawalan na agad ako ng pag-asa na agad ako magkakaroon ng baby. Dahil nga, dun sa condition ko na yon. So, sobrang pasasalamat ko, guys. Nung nagkaroon ako, agad ng blessing. Sobrang hindi ko expected. Sobrang nabigla ako nung nalaman ko na magiging mommy na ako. Pero hindi siya ganon ka-smooth nung umpisa. Kasi nalaman ko, at June ako kinasal, July, hindi na ako nag-menso, nag-pregnancy test ako, positive. Hindi talaga ako makapaniwala at first. So, sinabi ko agad sa husband ko. Ayun, sobrang saya namin kasi hindi talaga siya inaasahan na ito na to, agad-agad, as in agad. So, ayun nga, agad akong nagpa check up sa OB ko. Ang OB ko is, kung gusto nyo malaman kung sino yung OB ko, ilalagay ko na lang yung name and kung saan hospital siya naka-duty. Magaling siya and super pretty. Basta, nahanap ko lang din siya sa online, guys, kung sino yung parang magaling na doctor around dito, malapit sa amin. Malapit sa may Cavite, sa may Southwood, sa may Carmona, ganyan. So, ayun, yun nga, nalaman na namin, nagpa-check up ako, and then, niresetahan ako ng folic acid, kasi super important yun sa first trimester ng pagbubuntis. And then, dahil early stage pa nung
pa nalaman ko na pregnant ako, pinag-Dufaston ako. Ang Dufaston, alam ko, is pampakapit. So, mga around 4 weeks ako nun, guys, nagpa-check up. And then, nung 5 weeks ako, nagka-spotting ako, guys. As in, kabadong-kabado ako. Umiyak ako agad na bakit may spotting ako? Early stage ba? Early stage pa lang. Nag-spotting na ako and hindi ko alam anong gagawin ko kasi yung husband ko is nasa barko siya noon at the time. Kaya sobrang kaba. Na-admit ako ng mga 2 days. 2 days ba yun? So, yun. Nalaman na parang ano yun? Parang may ano ba tawag yun? Hemorrhage, something. Basta guys, basta ano? Kalimutan ko. Ilalagay ko dito pag naalala ko yung term. Pero, sabi ng OB, kasi nga early stage, 5 weeks pa lang, sabi niya wala pang heartbeat. So, sobrang kabado ako. Babalik ako sa kanya for 2 weeks, for 2 weeks, para mag-ultrasound ulit kung may heartbeat na, kung meron ng fetus or what. So, sobrang kabado ko and pray lang ako ng pray kay Lord na sana nagtuloy-tuloy yung aking baby. Wag sana siyang, alam niyo yun, di ba meron nangyayari na parang hindi de-develop. So, yun, dasal ako ng dasal na sana is magtuloy-tuloy yung ano niya, yung growth niya, yung progress niya para yun, syempre guys, kasi parang ang saya-saya mo na, ayaw mo nang pakawalan yung saya mo na yun. So, wala akong ibang ginawa kung hindi magdasal na magdasal na magdasal. And thank you, Lord, is nagtuloy-tuloy na yung progress niya, tuloy-tuloy na yung ano niya, yung growth niya. Pagka 7 weeks, meron na siyang heartbeat at nandiyan na yung fetus. So, tama naman sa bilang and sobrang pasasalamat ko talaga. And sobrang saya namin ng asawa ko. So, yun guys, basically yun yung aking kwento tungkol sa aking pregnancy, yung paano nag-start, and yung mga tanong nyo tungkol sa PCOS or tungkol sa mga tinik ko or ginawa ko. Basta guys, ang masasabi ko lang sa inyo kung PCOS patient kayo and then medyo chubby, mag-lose kayo ng weight and mag-healthy living kayo. Yun lang yung mapapayo ko talaga sa inyo. Yun yung the best way para mas mapadali ang pagko-conceive. And yun, hindi lang kayo dapat na magpa-check, pati yung husband nyo if talagang nahihirapan kayo and ilang years na kayo nagtatry pero wala pa din. And then, number 1, pinaka number 1 is pray talaga. Yun yung number 1 na walang matutumbasan. Yung magdasal lang kayo and hingin nyo kay Lord at sa tamang panahon, ibibigay niya din sa inyo. Naniniwala ako sa ganun eh. Pag para sa inyo, kung hindi ngayon, baka sa mag-wait lang kayo. Hindi pa siya siguro pwede, kaya hindi pa niya ibigay, pero soon, hintayin nyo lang at darating din yun. So, yun guys, next naman na video natin is yung mga skincare ko ngayong pregnant and yung mga ginagamit ko para sa tummy, kung ano yung mga ginagamit ko para hindi makaiwas sa stretch marks. So, yun guys, sana nagustuhan itong video na to kahit na kapapa ko sa pag-video kasi ang tagal ko na wala, 6 months ata akong nagpahinga sa pag-vlog or sa pag-film. Don't forget to like, comment, and subscribe and see you on my next video.